Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On this show guys, Mamasagari Channel, a faith healer o Zumatarder. So yung hapon na to, tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Gemini. So Gemini, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating angel spirit for the sign of Gemini. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap? Tuklasin at bulabugin natin. Angel Spirit, please give me information po. So there's something guys with the Eight of Wands. So there's a past communication and past movement. So some of you guys na magkakaroon ka ng maraming transaction, communications, and of course magkakaroon ka ng travel dito at the same time. Na magkakaroon ka ng travel, and of course maraming mga information na maaaring magdala sa iyo ng good news. And of course, there's an action and changes. There's a Nine of Pentacles with the security. Magkaroon ka ng seguridad sa lahat ng bagay na gagawin mo, sa lahat ng bagay na kakainin mo, sa lahat ng bagay na iisipin mo, kailangan pag-ingatan mo. No? Dahil maraming mga tao sa paligid mo na maaaring inggitera. No? There's a ruin in your life. There's something Queen of Pentacles, maging practical at mature ka. How to handle your business, your work. No, there is something the pages are being curiosity. Kailangan mas maging mabusisi. Pag-aralan, tuklasin lahat ng bagay na dapat mo pang malaman. No, may mga bagay dito na maaaring magdala sa iyo ng informasyon, no, na makakatulong pagdating sa finances. Or there's a spying looking, watching at you. Na maaaring may sumusubaybay. No, at lagi nakatingin sa'yo. There's a Two of Pentacles with a balance. Kailangan mo maging balance, physically, mentally, emotionally. Kailangan mo balansihin yan, no? Maging aware tayo sa mga action and decision. And this is something the sun can be the pure positive outcome. Lahat ng bagay nito ay maaaring maging posibilidad ang magiging positibo, ang posibilidad na maaaring maghanap sa'yo at mangyari sa'yo at magiging magandang kalalabasan. There's an Eight of Wands, so represent with judgment. There's something, a wake-up call. Paalala sa'yo na you need to pay attention. So, may mga mensahe kang matatanggap na hindi lahat ng impormasyon ay totoo. Kaya kailangan pag-ingatan mo ang iyong sarili. Huwag kang magtitiwala ng lubos agad-agad. Kaya pala may pagmatsyag napakailangan subaybayan mo at pag-aralan mo. And there's a Two of Swords. Now, there's something, there's a Knight of Swords, There's a Knight of Swords. There's an anxiety, sleepless night. So, some of you guys, no, nag-worries ka, nagkakaroon ka sleepless night, anxieties, no, and of course, hindi ka makatulog, balisa ka. No, mag-ingat po tayo sa mga pagkain na tinatanggap natin sa ibang lugar o sa ibang tao. No, some of you guys baka dyan dinadaan. There's a Queen of Pentacles, represented with the Knight of Wands, for slow and steady. Matuto tayong maging makinahon, maging kalmado sa lahat ng bagay or desisyon. So, pagdating sa finances and career, kailangan mas maging mature ka na. No, huwag ka na magpapauto pa or magpapalin lang pa. And there's a Page of Swords, represent with the Two of Cups. There's a partnership na magdadala sa ito ng kumbaga kaalaman or maaaring magdala sa ito ng karunungan, kaisipan, or may mga bagay talaga na maaaring nagsusubaybay sa inyong dalawa ng person mo. Now, there's something, the Eight of Cups. Now, there's something moving forward. No, tinunti ka na rin makakala at makakawala dyan sa hindi maganda situation. No, makakabangon ka ng muli. No, makakalis ka na sa lugar o sitwasyon na kinasasadlakan mo, kinagagalawan mo. There's a Sun card, represented with the Seven of Pentacles with a harvest moment.
So, some of you guys, aanihin mo na. Ano man yung bagay na yung pinagpaguran, pinaghirapan, no, maaaring nandito rin kabayaran, no, ng iyong mga pinaghirapan at pinaglaanan ng panahon at oras at magiging positibo na raw ang kalalabasan. There's a need of oneself sa judgment. Represent with the page of Pentacles, invest wisely. Pinapaalalahanan ka na may impormasyon kang malalaman at maaaring makuha at kailangan pag-isipan, maging wise ka, no, maging matalino ka sa pagpili. And there's a Six of Cups. So some of you guys, meron dito akong sense na gayuma. Maaaring ginagayuma ka ng tao na to. It's either your ex or a friend of yours, or maaaring talagang meron ditong, diba, ginagayuma, maaaring ikaw o yung person mo. And there's something, the Eight of Swords. So there's a lot of toxic and negative deeds around you. So sa mundo ginagalawan mo, marami talagang toxic. Na toxic traits ng Pilipinos, yung siguro yung meron kasing may mga ugali din kasi na parang kung tinutulungan mo pa tapos inaabuso ka, may ganong senaryo kasi ako nasagap dito. So kailangan pag-ingatan mo. No? Kailangan maging kalmado ka, maging maingat ka sa iyong sarili, sa lahat ng pinaghirapan mo. Dahil marami tao talaga sa paligid mo yung inaabuso ka. There's an 888, represent with a karma, good money. No, there's a material success and material abundance. Kasaganahan talaga ay maaaring mapasayo. And there's a temperance with a perfect timing. So lahat ng bagay na to ay nakalaan para sa'yo. Maaaring maging maganda takbo ng iyong negosyo, maging maganda takbo ng iyong finances. Now, there's something, guys, with a strength card. Nalakas naman loob mo, lakas naman pakiramdam mo. Na may mga bagay dito na maaaring unti-unti mo matutuklasan at unti-unti mong malalaman. And there's something with the Six of Wands for victory. May tagumpay. So, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. No? May mga bagay na unti-unti mo nang malalaman. No? For the outcome, there's something, the Nine of Pentacles, there's a blossoming. Maring lalakas ang iyong finances. No? Gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's a Knight of Swords. So, there's a success driven. Na unti-unti ka na magtatagumpay sa larangan mo, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Now, there's something, guys, with a Five of Cups. So, may disappointment or there's a realization na meron dito talagang taong hindi makapag-move on. No, talagang nagsisisi o maaaring nagkakaroon ng realization dahil palpakang pinalit or maaaring itong tao na to ay maaaring hindi nagtatagumpay sa kanyang mga ginagawa sa iyo. And there's a Knight of Cups. There's an offer. Na may offer dito with a love. Now, that brings you a higher level commitment, proposal. Na maaaring ito yung tamang panahon, no? Para itong tao na to ay makasama for good. Kailangan mo munang, kumbaga, magkaroon ng heart-to-heart conversation or background check. And there's something that is of Wands for a new project, new idea coming in. Magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano. And there's a brighter idea talaga. There's an Ace of Swords with a breakthrough. So some of you guys, may tagumpay talaga na maaring makamtan mo at makamit mo. At magiging maganda ang posibilidad at outcome nito na magtiwala ka lang sa iyong sarili na kakayanan mo at kaya mo. So let's see what is additional messages with an angel spirit. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, we're back. So nandito na tayo, guys, about sa finances and career, love life at kalusugan. Okay, so let's see. And there's something with a Hierophant. Now, there's a hidden agenda. Pagdating sa finances and career, no, there's a hidden agenda, hidden enemies. Mag-ingat tayo, no? Dahil hindi lahat ng mga taong nakakasalamuhan natin totoo sa atin. No, some of you, maaaring ginigangster ka, tinatrader ka, kaya pag-ingatan mo. No? And this is something the Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo, sa negosyo mo, sa trabaho mo. Mag-focus ka kung saan ka lalago. No? Huwag mo ibaling yung attention mo sa ibang bagay. Now, there's a Hermit card. The answer unit is here. So, binibigyan na ng kaliwanagan sa'yo. Kumbaga, malalaman mo na kung sino tong taong traidor at talagang impostor na maaaring sumisira sa'yo, pailalim. And there's something the lovers na may konektado sa love life. Ibig sabihin talaga itong tao na ito malaki ang ingit sa inyo. Now, it's either an ex or either a family related or friend or environment na maaaring sinisiraan yung relasyon at ang yung partnership. Now, there's something the Seven of Wands. So, there's something protection. So, see, protectionan mo at pangalagaan mo yung grounds mo, even your territory. Ano man yung bagay na mayroon ka, kailangan pag-alagaan mo at proteksyonan mo ito. Huwag ka nagtitiwala, no? Hinuhuli lang ang iyong kiliti. Now, there's a King of Cups. Yung person is very devoted naman. Lahat sinusuportahan niya ang gusto mo at plano mo.
Pagdating sa finances and career, gaganda na ang daloy ng inyong pagkakaperan at gaganda na ang inyong relasyon it comes now pagdating sa resource of income and finances. Pagdating sa love life, there is a 5 of swords. Nagkakaroon ng self-sabotage, not because of your action. So, pagdating sa love life, no, parang, anong nangyayari dito, hindi mo kasi namamalayan na yung taong nananalbaya talagang gumagawa sa inyo ay maaaring nasa paligid mo lang at nakakausap mo pa. So, there's a death card. Now, there's an ending and a beginning. So, kailangan na tapusin, no, ang komunikasyon at connection mo sa tao na yan. There's something that's 10 of Pentacles. Magkakaroon ka ng long-term relationship, no, long-term partner, and the justice will be served. Makukuha mo yung justisya. No, kung itong tao na tayo para sa'yo, talaga makakasama mo siya for good. And there's a legal matter, maaring ikasal kayo. No, maaring magkaroon ng marriage dito. There's something, the 3 of Wands. The waiting for is a wait of a shop. Kung may mga hinihintay kayo paper document, there's a possible na makuha nyo na. At magiging maganda na daloy ng inyong pagkakaperahan. And because there's there's a King of Wands, something a vision, unti-unti mo na itong makikita na itong tao na itong makakasama mo talaga siya for good. Na nagkakaroon ka ng visions. Now, let's see. Pagdating sa kalusugan, there's a Queen of Wands, confident. Lakas naman loob mo. Lakas naman pakiramdam mo. There's an Empress card. Mahalin mo talaga mo ang sarili mo dito. And there's a Knight of Wands, so something of perseverance. So, kailangan mo magtiyaga na magpatuloy sa iyong ginagawa. Alisin yung pag-aalilangan at takot mo. There's something, guys, with 4 of Swords. No, nag-over-fatigue ka. No, kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo. So, kailangan mo ng pahinga. There's something at 3 of Pentacles. No, about sa trabaho talaga to. Nag-over-fatigue ka dahil kulang ka sa tulog. No, madalas puyat ka eh. No, there's something the Queen of Cups, emotional intelligence. Pagdating sa sarili mo, kailangan maging kalmado ka. No, alagaan mo ang iyong kalusugan. Huwag mong ura-urada, bira-birada dahil ikaw lang din ang mahihirapan sa huli. Now, let's see what is additional messages with an English prayer pagdating sa Magical Fire Messages Advices. So, let's watch this. Okay, for Magical Fair Messages, represent what? And there's an easy does it. Stop trying so hard to control this situation. Now, wag mo na rin kontrolin yung sitwasyon, hayaan mo siya mag-unfold naturally. And there's a flower power. There's something in healing, na magkakaroon ka ng healing and muling pagsibol, no, ng iyong mga pinagpagod at pinaghirapan. What is the yin and yang oracle card? Represent, guys, with a party, having fun, enjoy your life. No, enjoy yourself. And of course, there's something empathy with a breakthrough. May tagumpay talaga na maaari magwagayway. Na talaga makikita mo talaga na abot kamay ang iyong pangarap. Let's see what is the synchronicities. Represent with a dreamer. May pangarap ka, may mga gusto kang maabot, makakamtan mo ito. This is something a magician. Desires into reality. Talagang may bagay kang maaaring mapagtagumpayan. Na tagumpay maaari ng makamtan mo. What is the romance figure for Mystic Love Oracle deck? And there's amazing you. Some of you guys na meron ka dito namimiss. No, and there's something kong promise. No, may mga pinangako na unti-unti nagbabago. There's an Archangel Michael messages. Your children are watched over by angels. No, sabi ng ating Archangel Michael na ginagabayan daw yung mga anak. No, what is a Jesus loving God said? Blessed are the peacemaker, for they the called the children of God. So see, yung mga taong binibless daw, yung mga taong naniniwala sa salita natin, Panginoon, at yung mga taong mas pinili yung kapayapaan kaysa patulan yung mga walang kabuluhan. What is an angel's number? Represent with a 1, 2, 3, 4. For good luck, you are on the right track. Someone from the other side has your back and encourages you to try your best. You will succeed. Observe your surroundings and communicate clearly. Be sure that everything will fall into pieces. So, see, sinasabi dito na sa tamang direksyon ka, na magpatuloy ka lang sa ginagawa mo dahil mayroong gabay na tumutulong sa'yo at talagang binibigyan ka ng impormasyon na para magtagumpay dito. Na kailangan mo lang pagmasdan yung mga tao sa paligid mo, pag-ingatan mo yung mga taong nasa paligid at pinagkakatiwalaan mo, na dahil some of them, guys, meron dyan, tinatrader ka at pilit kang pinababagsak. Kaya kailangan mag-set ka ng mga boundaries nang sa ganon, no, maggulasan yung mga taong hindi totoo at totoo lang sa'yo. Now, there's something exhausted.
No, you're feeling hang talaga and exhausted. Recharge and regroup. Dahil siguro to sa pagod, no? No, there's a financial drain. Maaring puro ka iniisip ngayon regarding about sa trabaho o negosyo yan. Or either sa trabaho. And there's something loyalty. Be loyal to your friends. No, may mga tao dito na maaring loyal sa'yo, totoo sa'yo, at maaring totoo ka rin sa tao na to. Pero hindi lahat ng mga tao ay totoo sa'yo, no? And there's a shadow work represent with divine juggling, progress, inner harmony. Master different aspect of yourself, both light and dark. So, kailangan ma-manage at ma-control mo yan, yung sarili mo. Kailangan balanse ang good and negative, something, parang positive and negative. Okay, kailangan balance yan. Hindi pwedeng mas matimbang ang negative. So, kailangan, most of all, kailangan positive ka. No, there's something, guys, journey inward, introspection and growth. So, sinasabi dito, the path of enlightenment start within you. Sa'yo magsisimula ang tunay na liwanag. No, there's a clarifying for a love situation. Kung titignan mo lang, no, ang buhay na nangyari sa'yo, dyan mo makikita kung ano talaga yung priorities mo. Ano ba talaga yung purpose mo. Magliliwanag dyan yung mga tao na kailangan mo na bitawan at pakawalan. And be turmoil. Obsessed, heart, and jealous minds brew a storm of unyielding chaos, no? Kumbaga, there's an obsession. Pagdating dito, may sobrang pagmamahal o meron ditong parang nasobrahan na parang yung person, it's either your person, parang meron ditong ginagayuma yung person mo para bumalik sa kanya. Now, there's an ex daw na parang malakas ang tama, no? And what lies beneath your future? Kung hindi ex mo, ex ng partner mo, no? Or ng person mo. Now, there's something, guys, with the insecure. Diba? Inggit. Tera, kaya pala nagsusubaybay by social media. Diba? Lagi nakatutok sa'yo at nakatutok sa inyo. There's a clarifying for a live situation. Tutumbukin na, ibig sabihin siya talagang nagbibigay negative sa buhay nyo, guys. Na huwag kayo nagtitiwala sa mga tao sa paligid mo na related sa kanya, baka yun yung nagbibigay informasyon. And there's a divine timing. So, lahat ng bagay na ito sa tamang panahon, nasa tamang pagkakataon. No, habaan mo lang yung pasensya mo kung may mga bagay na hindi pa na inaakda, no, sa ngayon ay maaaring darating sa takbang panahon. There is a part of the light. Represent what? Represent with the love myself. So, kailangan mo mahalin ang iyong sarili. I choose to see myself as a novel, beautiful and positive. My true wealth lies within my nature and limitless potential. I recognize that I am being of the light. I am allow myself to shine brightly, embracing the fullness of who I am. Pagtanggap sa sarili, even your flaws. No, marami talagang bagay na hindi nasusukat, no? Kung sino ka man, kung ano ka man, kung talagang mahal ka, maging sino ka man, talagang mamahalin ka. So, let's see what is a pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay, guys, we proceed na tayo na for yes or no pick a card. So, before anything else, guys, kung bago ka sa channel ko, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka na ng tanong, at pumili ka ng sagot within 1, 2, or 3, please comment down below para malaman kung umabot ka ba sa reading na to. Then, guys, mag-isip muna kayo ng tanong, no? Bibigyan ko kayo ng ilang segundo. So, guys, maraming salamat po pala sa mga nag-share ng aking video sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po at maraming salamat din po, no, sa mga solid subscriber and of course solid followers natin dyan. And of course sa mga bagong subscriber and followers natin, welcome to our channel. And of course maraming salamat po sa mga silent viewers. So let's see. What is an yes or no pick a card? Let's start with the number 1. There is a no. Crack in your picade and supported drying up. So see, unti-unti nang nasisira kung sino man yung taong nagbabalat kayo at hindi totoo. No? And there is a no with the number 2. There is a grinding your gears, working too hard on it. Na ibig sabihin dito, kumbaga may mga bagay na may mga bagay siguro dito na kailangan mo nang itigil. No, wag mo na ipilit yun sa bagay dahil parang unti na siyang sira. No, parang wala na, no? At hindi na magiging maayos pa. Number 3, there is a no. Path are closed now. Lock out, do not enter. So, itong daan na to ay hindi na dapat pang buksan pa
or yung history na tayo maaaring kailangan ng pakaw na talagang bitawan at limutin na wag nang paulit-ulit, wag nang balik-balikan na nakaraan dahil unti-unti lang nito sisirain ko naman yung bagay na nasa kasalukuyan. So guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of. For the sign of Gemini. So Gemini, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninang energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. Maraming salamat and see you the next video. Bye-bye and babush.